So let's have this discussion about sa derivatives. As a rate of change. So if you can recall, di ba, ginamit na natin to before. So for example, or for instance, meron tayong value ng delta y over delta x, which is our slope, di ba? It is defined as the relative change of y with respect saan? To a change in x. So while nagbabago yung y natin, nagbabago din daw yung x natin. And if you can recall, the value of delta y is y2 minus y1, and then yung delta x is x2 minus x1. Okay? So yan yung slope natin. Pero kapag hinahanap na natin yung tinatawag nating instantaneous, instantaneous? So sa kahit anong lugar daw, di ba? Naagaran yung kailangan nating value, kaya tinawag ng instantaneous rate. So we do anong ginagawa natin? The limit of change of y over change of x as delta x approaches to 0 or to a value. Or we just do the dy over dx. Okay? So once na makakakita tayo ng mga ganito, no? Please take note na lang natin, in finding instantaneous rate, ano mga steps natin? Buuin ko na. Instantaneous rate of variable y with respect to variable x. First thing to do natin, syempre, mag-set up tayo ng equation. So, possible, ang equation natin ay y is equal to f of x. Okay? Yung nasa taas natin, yun yung hinahanap natin. Then, second step is get the y prime or dy over dx or f prime of x. So, derive lang natin. And then, after that, substitute natin yung yung third one? Di ba sabi, at x value. So, sa substitute nyo lang po kay f prime of x. Hahanapin natin yan. Madalas na notation yan, di ba? dy over dx as x approaches to a or something. So, ganyan lang po siya. dy over dx as x approaches to something. So, question with our concept. So, ganyan lang po yung gagawin natin. Okay, so let's have first example. Sulat ko na lang din po yung example, no? Para binabasa din natin while writing. Number 1, mag-consider tayo a square whose area is equal to a of x is equal to x squared. So, hanapin daw natin yung find the instantaneous rate of area as x approaches to 4. Okay? So, ano na natin gagawin? Alam naman natin, sa madaling salita, magde-derive lang tayo. And then, substitute natin yung value ng 4. Pero punta tayo sa concept natin. 'Di ba? Sabi natin, ang concept natin dito, ano concept natin dito? The change of area na nakarespect saan? Sa x. Yan yung hinahanap natin. So, we can get
it from the limit, di ba? Which is, ano yun? Delta A, ano to? Delta A all over delta X as delta X approaches saan? Anong value? Delta X approaches to 4. So, kung kukunin natin yan, ano kailangan? So, sulat lang natin ulit, limit of delta X as X approaches to 4, delta X approaches to 4, which is, meron tayong A2 minus A1 all over, ba't ba ganito to? X2 minus X1. Nasundan? So, ngayon, try natin, gumawa tayo ng table, katulad ng paggawa natin sa limit, diba? Para mapakita natin ano ba yung sinasolve natin. So, what will be the A1? Ano yung initial natin? Always, ang A1 natin is yung value ng X natin, which is A1 is equal to function ng 4. So, magiging X squared or 4 squared is equal to 16. At 4 daw, 16 yung radius natin. Diba? Pero check natin ano yung magiging mga value niya. So, our A2 come from left or right hand ng of X is equal to 4. So, pwede tayong gumawa niyan. Gawa lang ako table So, sa left hand, tapos dito sa right hand. So, meron tayong value ng X, tapos may area tayo. May value ng X, may area tayo. Try natin. Ano nasa left ng 4? We have 3, 3.5, 3.8, 3.9. Okay? Dito, sa right naman ng 4 is 5, 4.5, 4.8, 4.9. Okay? So, try natin i-substitute to sa function natin. No? Magiging A of X is equal to X squared. Ano magiging sagot pag 3? A squared is 9. 3.5 squared is, nakuha natin kanina is 12.25. 3.8 squared is 14.44. And then, 3.9 squared is 15.21. Susundan yan? Okay. Next. Ano pa? Sa right naman, 5 squared is 25. And then, 4.5 squared is 20.25. And then, 4 ay, parang mali ito. Palayo. So, dapat palapit, no? So, 4 ano dapat? 4 nawala yung block. Ayun. So, 4.2 sa 4.1 na lang. So, 4.2 will be 17.64 and then 4.1 is 16.81. Okay? So, ang hinahanap lang natin yung function pa lang, no? Baka malito kayo, kasi sa table natin sa limits may ganito din. Ngayon, ayan yung mga values natin ng A2. Okay? So, try natin i-solve yan. So, pumunta ngayon tayo kay limits. So, ang pupuntahan natin ngayon ay limit of A2 minus A1 all over X2 minus X1 as delta X approaches to 4. So, may dalawa tayong left and right ulit dyan, no? Left, tapos right. Pero ang nakalagay dito is yung delta X, tapos yung limit na natin. Yung delta X, tapos yung limit na natin. Okay? So, ano mga value natin dito? 3, 3.5, ano pa? 3.8, 3.9. And then dito, 5, 4.5, 4.2, and 4.1. So, sa substitute lang natin dito, sa pinaka-limit natin, okay, always A1 is the 16 and 4. So, ano mangyayari? O, try ko mag-solve ng isa. Halimbawa, we can have A2 na 9 minus 16 all over
3 minus 4. Answer will be negative 7 over negative 1, which is equal sa 7. So, 7. Continuing this process, ano mangyari? Magiging 7.5 to, 7.8, then 7.9. And then dito, pag 5 naman, 9 ang limit, 8.5, 8.2, then 8.1. Therefore, we can said, di ba, ano yung concept ng limit natin? Yung approaches neto, kapag nag-equal, yun yung magiging value ng limit. Anong value ng limit? Equal kay 8. Therefore, ang sagot natin sa problem na to ay equal kay 8. Pero necessary ba na ganun ang gawin natin? Diba? Hindi. No? Actually, pwede natin itong gawin sa application ng limits. Pero hindi na natin ginawa kasi redundant sila. So, pumunta tayo sa simplified solution. Diba? Simplified. Anong gagawin? We have the AX which is equal sa x squared. Ang hinahanap is the instantaneous rate. Ibig sabihin, dA over dx as x approaches to 4. So, substitute lang natin, magiging d over dx ng a. Anong a? X squared as x approaches to 4. Simplify, magiging derivative ng x squared. 2x as x approaches to 4. Therefore, we have 2 times 4 is just equal to 8. Okay? Ayan yung sagot natin. So, anong unit niyan, no? Actually, ano ba pwede maging unit? Instantaneous rate of area as x approaches to 4. So, pwede natin sabihin, walang sinasabing time no? So, pwede naman natin sabihin unitless lang yan or indicated naman yan. Kung dA over dx, pwedeng area per x. Oh, di ba? Ang awkward naman pag ilagay pa natin yung unit na ganun. Pero later on, may mga simple unit na pwede tayong ilagay. Yun na lang ang gamitin natin. Question with the first problem. Okay? O, ang tatandaan nyo lang, eto. Sana matandaan. Okay? Next, number 2, try natin. Practicein natin. May mga 4 problems tayo dito. Labas na labas ang ating geometry dito. So, find how fast the circumference of a circle increases as, and letter A, the radius increases. Okay? O, yan muna. May letter B pa yan, pero yan muna anahin natin. Ano yung hinahanap dito? Yung paglaki ng circumference as radius increases. Ibig sabihin, sa naka-respect. So, we have DC, derivative of the circumference over respect kay radius. Okay, yan yung pinaka-hinahanap natin. So ngayon, ano ang C? Ano ang radius? Ano ba ang circumference? Circumference is 2 pi r or equal sa ano po? Pi times diameter. Eh, diameter naman ang radius ang usapan, therefore diameter, hindi natin magagamit ang formula na to. Okay? So, anong gagawin na ngayon? O, i-derive mo lang to. So, dC over dr is equal to d over dr. Ano ang C? 2 pi r. Therefore, anong sagot? Derivative ng 2 pi r respect kay r is 2 pi. Answer. So, ganyan daw po kabilis yung pag-increase ng circumference niya. Every 2 pi. Okay, kada dagdag ng radius, may 2 pi na nadadagdag. Next. Letter B. Sa letter B naman, ang tanong is, the area increases. Gano'n naman daw yung kabilis ng
increase ng circumference ng circle kapag area ang usapan. O, ano magiging tanong natin dito ngayon? Magiging DC over DA, respect kay A. Okay? O, yan yung tanong sa atin ngayon. However, ano meron tayong mga values dyan? Ano ang circumference? 2 pi r. Then, ano ang area ng circle? Pi r squared. Ano pa papansin nyo? We have two equation, but meron silang common variable, which is r. Di ba? So, we can apply agad tayo ng, parametric solution. Di ba? If you can recall yung x of t, saka y of t, yan yung application niya. Okay po? So, anong gagawin? Check nyo muna ano kailangan nasa taas or nasa baba. So, we need to have DC over DA. Ano kailangan mo dyan? So, you can have DC over DR divided by DA over DR. At kung i-check mo, DC over DR times DR over DA, cancel naman si DR. Therefore, still DC over DA pa rin. Okay? So, ang dali lang, no? So, i-derive lang natin DC over DR, which is, ang derivative nun, 2 pi, divide mo ng DA over DR. Ano derivative nun? 2 pi R. Ano mapapansin nyo? Cancel si 2 pi. Ano natira? 1 over R. Agoy, R. Pero, ang tanong ko ngayon, area ba to? In terms ba to ng area? No, di ba? So, from the equation ng area na A is equal to pi R squared, kunin natin yung value ng R, saka yung isubstitute natin. Okay? So, isolate R, so we can have A over pi is equal to R squared. Therefore, R is square root ni A over pi. So, kung isa-substitute ko, magiging DC over DA will be 1 over R or equal kay 1 over square root ni A over pi. Or equal lang yan kay square root ni pi over A. No, ibabaliktad lang natin. Question po? Ayan, sa letter B. Kapag di ka naman gumamit ng parametric solution, another solution, ang gagawin mo is mag-set up ka ng equation. Which, ano kailangan natin? Si circumference respect kanino? Kay A, di ba? Susundan nyo yan? Double check ko lang yung notation So, dapat function yan ng respect kay A. Nakuha? Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Etong C is equal to pi R, 2 pi R. Yung R mo, papalitan mo galing kay A na equal kay pi R squared. Which is, anong value nga nun? Ang R ay katumbas ng square root ni A over pi. So, kung i-rewrite ko na ngayon, C is equal to 2 pi square root ni A over pi. Nasundan yan? So, ngayon, yan na yung i-derive natin. Okay? So, magiging DC over DA, we can have constant 2 pi times 1 over 2 square root ni A over pi. Derivative ng inner function. Ang derivative ng A over pi, respect kay A. 1 over pi. Okay? So, mapapansin nyo, may maka-cancel po si 2 pi saka si 2 pi dito. Ano natira? DC over DA is equal to
1 over square root ni A over pi. Which is, yan din yung kanina nakuha natin, di ba? O, equal lang din yan. Paano ko ba sinosolve yan, no? Magiging 1 over square root ni A over square root ni pi po yan. So, fraction po, mangyayari is 1 times square root of pi over square root of A or equal lang sa square root ni pi over A. Answer. Same lang na. O, mamili na lang kayo kung anong solution ang pwede nyong, anong gusto nyong gamitin dyan. Wala sa iksi yan, nasa pagkakaintindi nyo yan. Okay? Next question. Wala, continue tayo. Number 3. So, a right circular cylinder has a fixed height of 6 units. Okay? Unang tanong, find the rate of change of its volume with respect to radius of its base. Nakuha yan? Anong tinatanong sa atin dito? Volume daw nung right circular cylinder na nak-respect saan? Sa radius. So, ano mangyayari? We have dV over dr. Okay? Ngayon, ano muna yung volume? O, ano volume ng right circular cylinder? Cylinder, no? Circular cylinder. Oo. Di nyo na kailangan tingnan yan. Alam nyo na dapat yan. Diba? Ano ba sabi natin kapag meron tayong volume? Volume is just area times yung height niya. Diba? Ano bang area ano ba cross section niya? Circle lang, diba? O ano ba area ng circle? Pi r squared. So, pi r squared times anong height? H lang. O height. Therefore, ang volume natin is pi r squared h. So, if you want to find the dV over dr, so we have d over dr ng pi r squared h. Answer will be... wait lang. Bago yon, may sinabi pang 6 units. Saan natin ilalagay ito? Pwede nating i-derive din to agad. Pwede din namang i-substitute kahit alin doon. Pareho lang naman. Kasi h is just a constant. So, pag dinerive ko to, ano mangyayari? Magiging 2 pi r h. Tama? At h is equal to 6 units. Ano ang d over dr natin? dv over dr natin. Magiging 2 pi r times 6 units. So, we can have ilan? 12 pi r. Question? Ngayon, tanong naman natin, letter B, find the rate of change of the surface area with respect to the radius. Ano naman sinabi yung surface area? Sa Tagalog, area ng surface, di ba? Common sense lang. Kung kukunin mo yung area ng surface niya, ano meron? Meron kang circle sa taas, may circle ka sa baba. Tama? Tapos yung nakapaikot na body sa kanya dyan. Tama? Ano mga value na meron tayo? So kung area lang,
meron kang dalawang circular ulit. So, 2 pi r squared para sa dalawang circle na yon. Naintindihan yon? Okay? And then, ano kung mapapansin nyo itong pinaikot na to? Diba sa delata, merong ganyan? O, pag ginawa mo yan, magiging rectangular lang din yan. O, ano area ng rectangle? Length times width. Diba? O, ano ang length? Ito ang length, diba? Diba ang length niya nakaikot dyan? Ano ibig sabihin nun? It's just a circumference. Okay? O, ito students ha, pag mahina kayo dito, sa geometry pa lang, pagdating nyo ng strema, kawawa kayo. Di ba? Strema na agad, madali lang yung statics. So, magiging, ano circumference natin? 2 pi r. Anong width? Itong width, di ba? Which is yung height mo. So, ano mangyayari? Ang area ng netong part na to is 2 pi r h. Okay? So, therefore, ano yung total surface area natin? Is equal lang sa 2 pi r squared plus 2 pi r h. So, ngayon, ito yung i-derive mo respect kay radius. So, DSA divided by DR. So, magiging 4 pi r plus 2 pi h. Okay? And then, ano magiging sagot? O, pwede natin i-substitute. When h is 6, so we can have a DSA over DR na 4 pi r plus 12 pi. O, pwede yan ang sagot or equal lang sa factor out natin. Pwede magkaroon tayo ng 4 pi r plus 3. Okay? Question? Okay po. Sige, last. Number 3 yan. And then number 4 with this topic. Tapos continue tayo ng rectilinear motion. Number 4. The dimension of a box. May dimension daw tayo ng box. Are B, B plus 1, B plus 4. So, unang tanong, find how fast the total surface area or TSA or SA lang din increase as B increase. O, ano ang TSA ng box? O, una dyan, i-drawing mo muna yung box na yan, no? CE kayo, marunong kayo mag 3D. Diba? O ngayon, ito yung mga sides natin. Ano mga value niyan? O malamang yung B, yan yung height. O alin ang B plus 1? Ito mas maikli, yung width. Ano ang length? B plus 4. Yung B plus 4. Nasundan nyo yan? O ngayon, ang hinahanap is total surface area. Ibig sabihin, may takip yan. No? Buong box yan. So kung i-drawing ko to, doon nasa likod ng sesto, yun, diba? So may ganito siya, diba? Isang buong paganyan, yung pinaka-body niya sa likod. Tama? Tapos, meron tayong part na ganito, yung maliit. Saka ito, may maliit din dito, tsak. Tapos may length siya dito. Tapos may length siya dito, tama? Tapos, syempre, yung takip, kokopehin mo. Susundan ba? Okay. Kung TSA yan, kukumputin mo lang yung area niyan. We have, ilan? May mga similar tayong area. 1,
2. Diba? Tapos, yung buo, 1, 2. And then last, yung nasa gilid, dalawa din. Kaya kung mapapansin nyo, anong formula nito dyan? Sa pinakopya ko sa inyo. TSA is equal to 2 2zx plus 2xy plus 2yz. Kakabisaduhin ko pa ba yan? Hindi na. No, mag-isip lang kayo. Tignan nyo. Length times width lang yan lahat. O yung red. Ilan yan? Dalawang? O, diba? Isang length, isang width. O, diba? Or pwede nating sabihin, height to saka width. O, 2 height times width plus yung color blue. Ano yung color blue na yan? 2 length times width plus, ano yung huli? Yung color green. 2 length times height. Eh di yan yung TSA mo. Diba? Ba't ka pang pabasado ng XYZ dyan? Malito ka pa. Naiintindihan yan? O, kailangan talaga nag-iisip. Okay? Now, substitute natin. So, magiging 2, ano ang width? B plus 1, anong height? O, bago pala, mas madali pala kung i-factor out mo muna yung 2, di ba? 2 times width times height plus length times width plus length times height. Okay? So, TSA is equal to 2 times width, B plus 1, height is B, plus length, B plus 4 times width, B plus 1, plus length, B plus 4 times B. Okay? Oh, simplify lang natin. So, 2 times B squared plus B plus B squared plus 5B plus 4 plus B squared plus 4B. Diba? So, multiply nyo ng 2, magiging, kung diretso na tayo, no? 2 times B squared times 2 times 2. So, we can have 6B squared. Next. B. Ilan yan? 6. 10. Plus, times 2, 20B. Plus, ilan na tira? 8. Constant. Okay? Nakuha yon? So, ito yung TSA. Equation pa lang yan. De-derive mo pa. Respect kanino? Kay B. So, derivative ng TSA respect kay B is equal to 12B plus 20. So, ganyan yung rate niya. Question? O, sana all maraming BB. Ayan, puro B yan. Next. Letter B, ang tanong naman, find how fast the volume increase with respect to B. O, ano volume niyan? Ano volume niya? Length times width times height. Anong length? B plus 4 ang width. B plus 1 times B. So, magiging, itong part na to, na-compute na natin kanina, which is B squared plus 5B plus 4. O, multiply mo na lang kay B yan, magiging B cubed plus B squared, 5B squared plus 4B.
So, ito yung volume. I-derive natin dV over dB. So, 3B squared plus 10B plus 4. Answer. Question? Okay, that's our rate of change. Ngayon naman, apply natin to with some physics, no? Continue tayo with or break muna. Oh, sige.